ang i-build natin siguro na discipline sa cycling, although malayo dun sa tanong mo, Mm. it's either BMX or track. Oh. Yun. Bakit? Kasi, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Let's go! So, ayun na nga. Kumbaga sa karera, hindi pa tayo DNF. So, meron pa tayong episode 3. So, para sa mga first time dito sa ating podcast, ang Trailside Stories ay tungkol sa mga kwento sa trail. Hindi lang ng mga rider, kasama rin syempre yung mga coaches, mga trail builders, community leaders, parents, mga tagapalakpak, kahit yung mga marites. Basta any person, lahat ng tao na bumubuo sa community. So yun, welcome sa Trailside Stories. So para sa ikatlong daldalan, may kikilalanin tayong personalidad sa biking. So huwag natin patagalin pa, i-welcome na natin si Coach Tim. Yan, hello! ayun, no? Ayun. So yun, Coach Tim, quick intro lang sa'yo. Paano may papakilala yung sarili mo sa mga tagapakinig natin? Paano ba? Unang-una, yun nga, tawag nila sa akin, Coach Tim. Nang nag-start kasi ako mag-bike, so hindi ako madamot sa ano nun eh. Kung ano yung napag-aaralan ko, nakapanood ko sa video, mga ganon. Baga tinuturo ko agad, hindi ako madamot. Kaya siguro, although wala na yung taong yun eh, nag-RIP na siya. So, malaki pasasalamat ko kasi kung siya yung unang taong nag-title sa akin na Coach Tim. So, nag-start ako as, katulad nyo, weekend warrior lang din. Tapos, eventually, nakabuo na rin ako ng mga trail, nakatulong na rin ako sa community para mga organize ng event, lalo na dito sa city natin. Yun. Kaya, siguro yun yung mga panimula nung kung bakit ako napasok sa cycling in general, hindi lang sa trail riding. So, yun. So yun, Coach, meron ka bang parang masashare na fun fact tungkol sa'yo na pwede na yung malaman? Kahit maikling fun fact lang. Fun fact. Well, nagbabike ako, which is fun. Una-una, fun naman talaga pagbabike. Then, siguro, mahilig ako mag-magic. Talaga? Dati. Nung kasi nung may anak ako. May anak pa naman ako, pero nung maliit pa yung anak ko, pag nagbe-birthday siya, nagma-magic ako. Nagma-magic tricks ako dun sa mga kabataan. Ayos yun Yun yung fun Hindi ko fact. in-expect yun yun. Ayun. So yun, Coach, para simulan na yung, para formal na simulan yung daldalan, no? So pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula at kailan ka nahilig sa bike? Yun nga. So, continuation lang to nung tinawag nila akong coach. So, unang dahilan kung bakit ako nag-bike is para sa health talaga. Kasi lahat naman tayo nahilig sa basketball. So, sumasali ako sa mga liga. Siyempre, eventually, may edad ka na, nagkaroon ako ng mga injury. So, yung ibang injury ko kasi sa lower back ko, spinal cord. Meron ako mga punit na nakalimutan ko yung yung parang coating ng knees natin. So, hindi na ako pwede masyadong tumakbo, mga ganun. Kaya ako napasok sa cycling kasi yun yung sinuggest sa akin nung doctor na ang magandang therapy is cycling kasi yung less impact sa knees mo, napalakas mo yung hips, yung thigh muscles mo. Yun talaga yung start. Hindi talaga parang yung nahimo ko mag-bike, hindi. Ako mag-intentional. Intentional for health purpose. Kasi nga, ang dami kong naging injury. Sa ibang sports. So, yun. Kaya ako napasok. So, before biking, both sa basketball, ano pa yung mga sport mo dati? Nag-dragon boat din ako. Talaga? Oo. Dragon boat, tapos nag-running ako, nagduduwatlon din ako, trail running, napasali din ako sa mga trail running. So, iba-ibang sports combination. Yung bike talaga as more on therapy side. Pero eventually, doon na lang ako din nag-focus. Doon sa mga una mong sport, ano ka rin ba doon? Parang
parang naging coach level ka rin ba doon or more on participant Ano lang? lang, participant, Mm. nagko-compete lang ako. Wala pa sa isipan kong maging coach. Sa totoo lang, nung time nga nag-start ako mag-bike, tas may nagsabi tumawag nga sa akin coach, parang up to now, parang parang na ano cringe-cringe, ako, ganun. nagki-cringe ako, wag mo akong tawagin coach, Ah. parang ganun. Up to now, meron pa rin side na ganun kasi unang-una nga hindi naman ako madamot sa knowledge, kaya sabi ko, parang nabasa ko lang din yan ng ganun. Parang sinishare ko lang na mas siguro detalyado or mas, sabi nila medyo scientific yung Ah. minsan na pero yun yun yung natutunan ko. Wait lang, coach. Ah, Ano lang, parang sige. feeling ko hindi nagre-record eh. Yun, nagre-record naman. So, medyo napranilang ako doon. Kasi, naisip ko, nakakapanghinahin pag hindi pa Oo nga, nagre-record eh. tama. Tapos, yun, going back, kung naalala mo pa, coach, ano yung unang bike mo? Anong kwento nun? Ang unang bike ko, may lumang bike yung tatay ko. 26er lang na mountain bike yon. So matagal nang nakasabit lang dyan sa garahe. Inano ko muna yon. Baga, minintain ko. Parang, ano ba yan tawag doon? Hindi naman in-upgrade eh. Parang, Binuhay mo pa. binuhay ko lang ulit dahil nga kinakalawang na, pininturahan ko. Kasi, naalala ko nung bata ako, mahilig na rin talaga pala ako magbike. Kasi maraming bike na luma yung mga kuya ko. Ako yung nag-a-assemble. Ngayon, syempre, nagkaroon ng gap na, syempre, napunta tayo sa ibang sport or ibang activity. Nung napasok uli ako sa pagbabike, yun nga, sabi ko, magbike nga ako uli. Yun yung unang try ko mag-mountain bike. Pero wala pa akong mga injury nun. Naisip ko lang na gamitin yung bike kasi sayang nabubulok. Yun ang una kong bike. Sa bagay, 26er parang na, ano naman eh, kadalasan bike yung unang sport ng mga bata eh. Ano? Kaya nga sa totoo lang, kung babalikan natin, Bike yung unang sport bike, eh. oo. Kasi parang, yun nga, pagka magulang ka, una mong ibibili sa anak mo, bike para may Bike, sport. oo. Kasi hindi mo naman siya agad papatakbuhin, Oo, running, dito ganyan, swimming, lang. hindi agad eh. Oo. So, ano lang, punta naman tayo sa future. Mabilisan lang, ilan na ba yung bike mo ngayon kung na ano mo? Well, Kung bilang mo? yung bike ko mismo, bali dalawa. Ay, tatlo pala, tatlo. Tatlong bike yung sa akin talaga. So, isang yung enduro bike ko, isang BMX, saka isang road bike. Tapos, merong pinagkatiwala yung kaibigan natin na Japanese na na naturuan ko din kahit paano pag mountain bike. Iyon, may mga ilang bike siyang pinagkaloob sa atin na paggamit na pinagagamit ko rin sa ibang riders na tinuturuan ko. Yun. Kung pipili ka ng isang discipline sa bike, ano yung pinakagusto mong discipline? Isa lang. Halimbawa, kunyari, parang, bibigyan ka ng isang bike. Isang bike lang yung gagamitin mo. Anong bike yun? Anong discipline yun? Siguro trail bike. Trail bike na... So, trail bike. XC ba siya or ano? Medyo mid ng enduro XC. Okay. Mga 140 travel, ganyan. Oo. Yun yung talagang sa tingin ko very baga parang jack of all trades na para sa akin. More on trail talaga kasi ako. Mas na-enjoy ko yung nature, bundok, mga ganon. Kaya yung ganong bike sa tingin ko kahit ano iharap mo sa kanya, kaya niya eh. Basta nasa rider din naman yun. 'Di ba? Pero yun, mga ganun. Trail bike. Oo, trail bike. Sa estimate mo, anong year ka nag-start magbike? Para lang ma-compute natin. More than 10 years na ba, mga ganyan? Kung yung straight talaga, more than, kasi 2008 yung, eto yung, nung 2008, nakabili na ako ng first na mountain bike ko, sarili ko. So, yun, 2008 yung start. Pero, sabi ko nga, nung bata pa lang ako, nagbabike na ako dyan. Naalala ko nga dyan sa likod bahay lang namin. May BMX nga luma yung kuya ko. Yung likod bahay namin, may mga malalaking ugat doon. Doon din lang ako. Ikot-ikot lang ako sa likod bahay.
So yun, kung sasama mo yun, since mga 8 years old ako siguro. Pero yun nga, may gap tayo. Pero nung parang nahilig ka na talaga, kailan ka nag-start sumali sa mga karera, ganyan, mag-join ng mga event? Syempre, hindi ako sumali agad ng race. Siguro 2010 ata yun, yung Cordillera. Ay, hindi. Talaga? Ano pala, bago mag-Cordillera, yung sa Nubali, yung mga dirt weekend. Yun, natatandaan ko pa yun. Na nung sumali nga ako nun, umulan ng malakas. Ang putik nun, siguro gabinti. Sa Nubali? Sa Nubali, mga 40 or 30 kilometers yun na ride. Doon na yung nag-start. 2010 ata yun. Tapos after nun, parang Tuloy-tuloy na. kada may event. XC, tapos yung enduro later na lang yun eh. More on XC ako, long Dati. ride, yung mga Cordillera Challenge, ilang sali ako noon. Tapos yung 7-Eleven. Yun Meron ka bang parang hindi mo malilimutan o pinaka-memorable sa'yo na karera ng salihan mo? Pinaka-memorable. Siguro yung sa Cordillera Challenge, merong isang year na sinalihan ako. Very challenging nun kasi naalala ko nun meron pang mga na-trap na kinabukasan na nakauwi dahil nag-landslide. Nag-landslide, umulan. Ako naman, sumemplang ako nun. Nagkatahi pa ako nun eh. Ito, tahin ko. Saan sa bangin, ganun? Hindi, kasi ang Cordillera Challenge kasi may mga dadaanan ka mga fire road na yung, alam mo yung may simento, yung dalawang sakto lang sa gulong ng sasakyan. So pag palipat-lipat ka doon, meron pala, malalim pala yung gitna. Nung lumipat ako, ayun, nag-fishtail yung bike ko, tapos gumulong ako. Ang naalala ko na lang, pag tingala akong gano'n, nasa parang malaking butas ako, sumut ako. Hindi naman bangin, pero parang siguro kanal yun. No? Nakita ko, tapos yung bike nandun. Yun yung pinaka-memorable. Tapos nakita ko nga, meron ng crack yung ganito ko na tinahi eventually nung pag-uwi na sa finish line. Pero siguro may 12 hours ata ako nun or 13 hours ako sa trail nun. Kasi, pero natapos mo pa yung... Natapos ko pa. Kasi grabe naman yung ahon kasi doon yung time na yun. Saka noong time na yun, medyo baguhan pa rin din ako. Hindi pa ako masyadong maano sa gearing. Yung gearing ko, 1x, pero parang 11:32 lang ata yung gears ko sa likod. So, hindi siya pang ahon. Kasi nga, beginner pa ako nun eh. Pero may mga ganun na dati na malaki? Meron na. Kaso lang nga, yun yung hindi pa straight Shimano. Mag-upgrade ka pa ng 1-up. Medyo mahal pa nung time na yun eh. So ako, kung ano lang yung meron, sabi ko, sige, pwede naman magtulak eh. Maraming tulak nun. Parang 80 kilometers yun eh. Nakasali na ako dyan once. Meron ka bang memorable naman in terms of parang pinakamagandang performance mo sa pagbabike? Sa event? Sa event. Parang siguro, nag-podium ka ganyan, nag-first ka. Yung parang pinaka-gustong-gusto mo na binabalik-balikan. Kasi parang feeling mo, galing ko dito parang ganun. Oo. Siguro, nung Enduro Series, ano pa yun eh, Comensal ata yun, Comensal Enduro Series. First time ko nun sumali talaga sa series ng Enduro na kompleto ko at the same time sarili ko yung bike. Kasi nung una nanghihiram lang ako ng Enduro para makasali. First time ko sumali nun sa sa Benguet eh. Sa Itogon. Sa Marine Itogon, yung Enduro Series doon. Napakaganda kasi nung place. At the same time, parang pang siya, Enduro World Series, yung dating. Then, may stage kasi doon, mayroong mga berm, tapos mga bangin, malalalim talaga. Ang bangin doon, ga-building ang bangin. Hindi yung mga bangin-bangin sa atin, hindi. Meron kasi doon sinusundan ako. May sinusundan ako si Chris. Ano ba apelyido ni Chris? Basta si Chris. Sumemplang siya. So,
Yung ibang riders, hindi na papansinin niya. Ako tumigil talaga ako. Ginilig ko yung bike. Kasi nakabitin siya. Sa Talaga? ano, Parang nakahawak sa ugat oo, gano'n? Sanga? Tapos Oo. ang lalim talaga, riverbed na yung Oo. makikita mo. Nagtataka ako, yung bike niya sa gilid lang. Oo. Tapos tinulungan ko siya. Tinulungan ko siya. Tapos ayun, pasalamat. Siyempre, iba yung lugar eh. Oo. Parang nasa ibang lugar ka talaga na first time mo lang may experience. Ako, first time ko na experience yun. Tinulungan ko siya. Tapos, hindi ko akalain na nung awarding na, nasa top 10 pa rin ako, parang 6 ata ako. Oo. So, parang very fulfilling sa akin nung time na yun na nasa top 10 ako at the same time, may kapwa kang rider Oo. na natulungan. Siguro Parang yun yung very parang fulfilling sa akin. gets ko yung pakaramdam. Hindi ko pa na-experience pero gets ko yung pakaramdam. Oo, yun. Yun, siguro yun yung sa Oo. akin. Kasi yung podium, alam ko namang di ako magta-top Oo. 3 eh. Kasi ang daming nauna sa akin na mas magagaling. Ako, baguhan lang ako ng time na yun. So yun, siguro yun yung pinaka-memorable. Oo. Maganda yun. Magandang kwento. Wala pa akong mga ganong experience. Mostly experience sa karera. Parang thankful na lang na nakatapos. Oo, di ba? Yun naman talaga Oo. lagi. Na yung wala akong injury, di ba? Ganun. Mabalik tayo coach sa pagiging coach mo. Oo. So, 'di ba, parang nasabi mo nga kanina, parang hindi mo naman siya pinlano, parang gano'n. Oo. Oo. Pero yun nga, since nandun ka na, tapos nahiligan mo na rin yung bike, nung unti-unti mo pa lalong nahihiligan yung bike, kumbaga parang lumalalim yung hilig mo sa bike eh. Meron ka bang matatawag na parang naging cycling hero mo o inspirasyon, ganyan? Okay. Parang idol. Mm-mm. Siguro, actually, marami akong mga idol eh. Marami akong mga taong, marami rin akong natutunan. So, Pero kahit top 3 na may malaking impact sa'yo sa cycling. siguro, sa enduro, unang-una yan, sabi ko si Rene Luching, Oo. ng Santa Cruz, ang Santa Cruz rider siya nung time na yun. Kasi nung nag-start ako na, yun na, yung XCXC, kung natatandaan mo yung Heroes Trail dati. Taguig. Sa Taguig. Doon ko na-meet yun. Ako, XCXC lang ako. After work, BPO kasi ako noon eh. So, panggabi, night shift. Nakilala ko si Rene Luching noon. Tapos sabi ko, sir, bala kong... Kasi nung time na yung Rurok pala. Rurok Rurok. yung dala niyang brand. Sabi niya, first time kong sasali sa Tagaytay. Sa Tagaytay na... Skulls na yun? Three skulls nung time na yun. Sabi ko, kinakabahan ako. Sabi ko, bro, ganito lang yan. Parang sa kanya ko natutunan na yung first na yung parang hindi siya madamot sa sa knowledge ba. Ganun, tinuro niya sa akin. So, alam mo, yung pababa, pare-pareho lang yung time niyan. Nagkakatalo lang yan sa padjak, saka yung sa mga liko. So, nung time na yon sabi ko, ganun pala. So, doon ako yung padjak, wala akong masyadong, nung time na yon medyo rider kasi ako. Sabi ko, walang problema sa padjak. Siguro yung mga likuan. So, doon talaga ako mag-start ng mga burn, yung mga flat turns, yung mga positioning. On my own. Kasi nga, wala naman akong tropa noon na grupo na nag-i-enduro pa. So, more on XC. So, yun, siguro yun yung first hero ko na masasabi. Si Rene. Then, yun na, sila Wilmer. Nakilala ko na sila Wilmer na talagang nagda-downhill yung time na yon. Kaya competitive, no? Oo, national level sila noon nung tutuusin. Kasi si Wilmer taga-down lang. So, yun, yung mga tinitingala ako. Tapos sa XC naman, more on sa mga yung sa organizer naman, side sino ba nga ito sa Cordillera Challenge? JP Alipio, yan. Isa sa mga heroes kaya na tinitingala rin sa
mag-events, organize ng events. Tapos gaano siyang ka-organize, malupit. detail-oriented. Malapit nga yun. Ayan, isa yan. Isa yun sa mga hero ko, mga team meeting na lalaki. Yun, yung mga siguro yun yung top 3 na parang out. Yung sa biglaang tanong mo, yun yung Naisip agad mo na agad, nasa no? isip mo. Medyo parang kinilabutan ako dun kay, kay JP. Kasi nakakatawa yung kasi, nung sumali ako sa Cordillera, Oo. syempre hindi ko naman siya kilala eh. Kumbaga, ang nakikita ko lang yung parang, yung page lang niya yung ginagamit niya, ganyan. Medyo ako nun, sa category namin, siguro sabihin natin na bottom 5 ako. Parang tinawid ko lang siya eh. Tapos di nasa finish line na ako, tuwang-tuwa ako, ganyan. Tapos nag-selfie ako. May lumapit sa akin, sabi sa akin, bro, gusto mo picturean kita? Parang nung pag-uwi ko na lang na-realize na, yung pala yung nag-organizer. Oo, di ba? Napaka-hands-on niya. Oo. Yung pala nung nakikita ko na lang dun sa mga parang mga video ganyan, ito yung nag-ano sa akin yung nag-picture sa akin dun sa arko Oo. Yun, yan yan. Tapos coach, kasi nakita ko rin sa profile mo parang member ka nung UESCA, Endurance Sports Coaching and Certifications. Ano ba yung UESCA na yun? UESCA stands for United Endurance Sport Coaching Academy. Based siya sa California, sa US. So, last year, kasi nga meron na akong kino-coach na mga kabataan. So, sabi ko, yung stock knowledge ko, hindi enough yun. So, kailangan talaga, it's either kumuha ako certification or yun nga, education talaga sa coaching side, saka yung scientific talaga. So, nag-enroll ako noon last year. So, it took me 3 months to finish kasi online lang yun. Self-paced naman siya. Nanonood ka videos, mga ganun. Wala namang talagang classroom. Pero yun, self-paced. Kasi after nun, mag-take ka ng exam. So, every 2 years, kailangan nga kami mag-take exam para ma-refresh. Kasi may mga bagong innovation, mga bagong science na never ending. So, dun talaga siguro na realize ko na this is the time na pwede na talaga akong coach ka na talaga. tawagin coach. So, ano ba siya? Free ba yung... Hindi. may bayad siya. Oo. So, parang nasa $600. Malaki. Parang rin parang mga IT certification din. Parang ganun. Talagang mag-i-invest ka. Mag-i-invest ka. Siguro, related din sa tanong ko na yun. Siguro, kung sakali na, kunyari ako, parang gusto ko na rin mag-coach. Saan ba ako, saan at paano ako magsisimula? Parang ganyan. So, unang-una hindi naman, na-realize ko na hindi ka naman talaga dapat certified. Unang-una sa atin, sa Pilipinas. Unang-una, mag-umpisa ka sa community. Lalo na sa mga kids. Alam ko, may anak ka. Start with your kid. Kasi marami kang matututunan. Hindi porket sabihin mo nag-aral ka, iba yung experience, iba mo yung matututunan mo na kung paano makisalamuha dun sa kino-coach mo, sa parents, saka sa environment, saka community. Lahat kasi yan kailangan i-take in account mo. Hindi lang kung ano yung ituturo mo, pati yun nga, sa parents, paano ko nakapag-usap. Tapos kung paano mo i-deliver yung pagtuturo. Yun. So, kung sa tingin mo, yung experience mo, halimbawa na lang sa work, yung experience mo sa work, pwede mong ipasok yun sa pagko-coaching. Kasi, I'm sure yung mga natutunan mo na meron kang mga naging manager. Meron akong paniniwala kasi na before bago ka maging effective na leader, dapat maging effective na follower ka muna. So, follow first. So, ganun yun. So, once na sa tingin mo na nagpa-follow ka sa rules, I'm sure maituturo mo yung kahit sino man yung gusto mong i-coach. Tama. Ganda nun. Gusto ko yun, coach. Maganda rin yung pag-relate mo sa trabaho. Kasi na-realize ko na ganun nga. Kasi kahit ako sa work, parang ganyan. Parang pag may mga opportunity na, alam mo yun, na ikaw na yung magtuturo. Minsan,
hindi mo siya masunggaban kasi pakaramdam mo hindi ka pa ready. Kulang. Oo. Oo, di ba? Tama. Ang ganda nun. Oo. I like that. Yun yun. So, extra question lang about Hmm. sa coaching. So, bilang coach, no? So, ano sa tingin mo yung mga karaniwan na pagkakamali ng mga baguhan sa cycling? Kahit anong discipline. Well, sa Ina-observe mo lang. sa pagko-coaching, sa totoo lang wala namang tama't mali. Okay? Ang ano lang diyan is paano mo i-deliver sa tamang time. Kasi nga minsan tinuturo nating mag-downhill pero hindi natin naturo muna yung mga basic skills like cornering, ganun. Step by step 'yan. So depende 'yan sa edad din. Mm. So, yun yung natutunan ko. Dapat may tamang panahon na ituturo mo muna yung tamang skills at may tamang panahon na ipoprogress mo yung skill. Step by step, hindi natin pwedeng biglain. Kasi kung gusto talaga nating tumagal yung isang tao sa hobby naman talaga yan. Hindi naman, sa una naman, hindi naman sport agad yung inaano natin. Kung gusto mong tumagal yung tao na yon na doon sa sport na yan, unti-unti mo na turuan. Tama. Hindi yung pwedeng biglain mo. Kasi madami ako nakikita kahit sa ibang sport na nagiging nai-injured agad sila. Hindi na nila na-enjoy yung Tama. sport. Yun doon na, hanggang doon na lang sila. Tama. Ibahin na lang natin, ayoko na mag-sport. Oo, Mga maganda. ganon. Maganda yung sinabi ni Coach. Tama si Coach. Kasi Oo. yun nga, pagka inisip mo agad magpaka-hardcore, na-injury ka, wala na eh. Tapos Oo, na eh. wala na. Di Oo, ba? ano pang, parang imbis na mas lalo mong mahalin yung sport, parang kakamuhian mo pa kasi parang Oo, dyan ako na-injured. Oo. parang ganun. Oo. As yung sa mga na-observe mo naman dun sa mga batang athlete or sa mga aspiring athlete, meron ka ba nakikita sa kanila na parang hindi naman mali or parang mas dapat nilang i-improve? Kumbaga parang nakikita mo na-observe mo na parang nagiging trend dun sa mga batang athlete tapos parang mas okay sana kung babaguhin nila yun, ganun. Well, sa mga batang athlete, unang-una, nag-enjoy lahat yan eh. Kung ako bilang isang coach, alam ko nai-enjoy yan. Nai-enjoy nila yan. So, yun yung dapat hindi natin tanggalin sa kanila, yung fun. Kasi dyan sila natututo ng skills eh, skills building. So, siguro nakikita ko lang na hindi naman mali, pero siguro kailangan din turuan ng mga community leaders o nakakatanda sa kanila yung tamang values, attitude. If sa tingin mo yung batang yun magiging atleta talaga, na magiging matagal dun sa sport, mayroong potential, kunyari. So, importante yun, yung tamang values. Kasi pag tagal nila, pag tanda nila dyan, oo, skilled ka, pero wala yung tamang mindset, tamang values, doon naman pumapasok yung sponsors. Oo, tama. Actually, doon yung mga ibang sponsors marurunong na din talaga. Hindi lang panay skills. Tama. Kahit hindi ka nagpo-podium, but nakikita nila complete package ka. Parang artista lang din yan. Dapat medyo complete hindi ka lang pang action, hindi ka lang pang comedy, di ba? Multi-role ka, lalo na sa panahon ngayon. So, yun, tamang values na number one yan siguro na dapat matutunan na maliit pa lang, mga bata pa lang. So, yun, parents, coaches, yung community leaders or sino yung mga tropa nila, yun, yung dapat nilang ituro doon sa mga kabataan. Tama. Kumbaga, before yung skill, ano muna talaga, values muna yan. Oo, values. Tama. Ganda rin sinabi ni Coach tungkol sa mga sponsor. Kasi yung mga sponsor nga ngayon, minsan wala silang paki kung nananalo ka o hindi. Oo. Mas gusto nila yung malakas maka-influence. Tapos, Influence. ang gusto nila, good influence. Tama. Dala-dala yung brand. Tama. Maganda. I like that, Coach. Tapos, additional question ko doon. Meron ka bang parang mga, siguro, sabihin natin na parang mental technique na ginagamit mo sa pagko-coach? Mental technique. Ako kasi miski nung bata pa ako, very observant ako sa kapaligiran. So,
So, mentally, minsan pino-forecast ko na ano mangyayari. Kaya, yung pagpo-forecast ko sa brain ko na after 1 year or after 2 years, ganito mangyayari. Nagkakaroon na ako ng plan no, na, ganito, unti-unti, tuturuan ko siya ng ganito. Like, after few months, tuturuan ko siya. May structure. Yun yung structured training na yun yung kulang din. Kasama yung sa scientific na way of training. Yung structured training, talagang kailangan i-visualize mo yan 1, 2 years, 3 years, 4 years from now. Kasi base yan sa goal nung tuturuan. Kung based doon sa goal, doon ka gumawa. Yun yung mental aspect ng pagko-coaching. Tas ano pa, siguro follow-up question lang din. Sa na-observe mo from 10 years ago to present, may nakita ka bang yung parang malaking pagbabago dun sa training ng mga athlete? Sa atin? Oo. Ang ngayon, siguro, mas scientific na. Kasi, natututo na rin yung other coaches na yun, scientific. Kasi very late tayo siguro, let's say, 10 years late tayo eh. Ngayon na nga lang natututo gumamit ng katulad ng smart trainer. Kasi nga, medyo mura na. Dati kasi ang mamahal, yung mga ergometer, konti lang mga sports club or yung scheme nga nationals, minsan wala pa eh. So, yung science, dahil nga sa tulong ng internet, YouTube, mas madali nating makuha yung education side. So, yan, hopefully, yan nga, magtuloy-tuloy yun. Maging science-based tayo. Kasi dati, based on hours lang tayo. Yun yung mga coaches dati. Based on hours of training. Hours, distance, ganyan. Distance, hours, hindi ganun eh. Yung pace, hindi yan. Minsan nga mas maikli pa nga yung training hours, mas magiging effective pa. Actually, na-observe ko nga rin yun. Kasi, yung, di ba sa Garmin, may Garmin coach? Ayun. Tinry kong parang mag-enroll doon sa Garmin coach. Nakita ko iba yung approach niya. Parang ikli nung, parang sa loob ng, kunyari, ngayon, sa running yung tinesting ko eh. Parang, kunyari, ngayong araw na to, papatakbuhin ka niya, 15 minutes lang eh. Tapos, the next day, rest. Parang ganyan. Tapos, the next day, ganun ulit, 15 minutes. 15 minutes. So, hindi siya, alam mo yun, tama yung sinabi mo na hindi basihan yung tagal eh. Hindi, dapat lang consistent. Consistent ka. Saka yun. Lahat matututunan mo, basta consistent ka yung binavalue mo yung time mo, unang-una. At that same time, may time ka para sa work. May time ka para sa family mo. So yun yung science. Yun yung science-based. Or yun yung structured training. Ganda nun. Halimbawa lang coach na kunyari may kliyente ka kunyari na walang problema sa budget tas wala rin problema sa time. Kumbaga bike is life. Tapos ang focus lang niya training. Kumbaga talagang iti-train mo siya na ganyan. Ano yung tingin mo na parang best or dream training setup or program mo na gagawin kung ikaw yung masusunod? Well, unang-una kung malaman, hindi. Alam na niya yun eh. Alam niya na yung goal niya. So, ang dream ko is, ang setup is makapag-high altitude training. Una yun, maganda yun. Maganda talaga yun. High altitude training, tama yung nutritional needs. Usually, endurance naman talagang nabibuild yan. Means, yun nga lang, pag sa event mismo, magkakaproblema tayo nutrition. Oo. So, nutrition, tapos yung testing, may mga blood lactate testing na tinatawag, natitest mo na yung blood sa araw na to. Yung mga gano'n, parang sa Tour de France. Kumbaga yung mga high level na yun. No? Yun yung high level. Ganun talaga. Para makapag-compete tayo sa world standard, kailangan world standard din yung training natin. Ganda nun. Tapos, coach, nakita ko lang din sa profile mo, tapos parang nabanggit mo lang din kanina. Yun nga, parang weekend warrior ka ganyan. Parang nakita ko, parang meron kayong sa work mo dati. Parang may team kayo. Seryoso team ba yun or parang fun lang? Actually, doon nga nag-start din talaga yung pagbabay ko nung nasa BPO ko. Siyempre,
toxic no, kasi panggabi ka eh. Hindi naman toxic yung work, pero yung mismong hours of work, Oo. tumatanda na tayo. Naisip ko, nagkaroon ng opportunity na inano din ng company namin, magkaroon ng mga club. Talaga? Different Oo. clubs sa, may arts, may sa music, may photography rin. Naisip ko, cycling. Kasi yung mga time na yun, mga ka-teammate ko, sabi nila, buo tayo bike. Mga dirt jump pa nga yung naririnig ko sa ng time na yan. So sabi ko, magbuo kaya tayo cycling club. So yun, sinuportahan kami ng company, nagkaroon kami May support din talaga. na ang sinalihan namin yun yung ano ba yun? Flight of the Fireflies, yung Firefly Brigade. Parang Oo. ikot ka lang sa Manila. Parang once a year yun eh. So, yun, parang may advocacy sila sa nature kasi nun. Inline doon yung advocacy ng company. Sinuportahan kami. Nagkaroon kami ng grupo ng siklista. Yun, doon nag-start. Tapos, ewan ko, kilala mo si Boss Joe. Joe Sanchez sa Gravity Romansa. Ano yan, isa sa mga team leader namin yan. So, kami nagbuo ng Talaga. club. So, Nagkakalala yun. pala kayo nun. Oo. Tas, may nakita rin ako dun about naman dun sa yung parang sa Noli. Ano ba yun? May nakita parang Noli Riders Philippines. Ano ba siya? Fan page lang ba siya or... Okay. So, yan. Isa pang pinasok ko na, pinalad tayo na, nung time na yon kasi, nung nag-work ako na, pinag-training ako sa Singapore for work. So, work-related. May mga nakita ako, mga Pinoy doon. So, mga 2014 ata yun. Doon, na-introduce ako sa Enduro. XC lang ako nun. So, sabi, ano ba yan? Nakalimutan ko yung name. Erwin, si Master Erwin, yan, tiga Batangas. Based siya sa Singapore. So, ang bike niya noon, Noli. Nung time na yun, nung tinanong ko, magkano yan? Mahal. 100,000 sabi mo gano'n. Eventually, sabi ko, ito yung magiging unang bike ko. Parang pinorkas ko. After 2 years, nakabili ako sa Recto, sa ano ba yun? Cycle Art ata yun, Cycle Art. Sale nun. Sabi ko, nakaipon na ako ng time na yan. Karoon ako ng Noli na bike. So, first bike kong full suspension na bike. Then, nagpo-post ako sa Instagram nun. Instagram. Hindi ako masyado ma-Facebook ng Instagram. Mahilig ako mag-post nun na rin eh. Before nun, yung mga Cordillera Challenge, XC-related. Tapos, eventually, yun, Enduro downhill related na. Kasi nga, yung Noli na bike ko is full suspension. So, nagpo-post ako. Na-notice ngayon ng Noli Bikes Canada. Tapos, meron silang parang sponsorship, ambassador program. Nag-send ako letter. So, sabi ko, sabi ko nga na rider ako from the Philippines. Tapos eventually, gusto kong sumali sa mga event. Then yun, sabi nila, sige, supportan ka namin. Parang naging ambassador nila ako. Kaya nangyari nun, yung bike ko, 27.5. Saglit ko lang nagamit yon mga 1 year. Naging 29er na bagong model nila. So, binigyan nila ako ng malaking discount noon. Ambassador discount ang tawag. So, sabi ko nila, parang ibenta mo yan para pang-support sa mga events, pagsali. Tapos, bibigyan ka namin ng bike na ganito. Hindi naman bigay. So, malaking discount. So, parang ex-deal in a way na kumita ako, nakapag-ipon ako ng konti para naman makasali ng race. So, naging parang regional ambassador nila ako sa Asia noon. Tapos, yun. Nire-review ko yung bike, nagkaroon ako ng page, gumawa ako ng page din, nag-vlog din ako ng sarili kong vlog ng time na yun. Then, yun. To nag-start din yung siguro advocacy ko as ambassador na syempre gusto ko, as influencer na gusto kong ma-influence yung ibang tao na ginagawa ko, hindi para sa sport. Yun nga yun, sabi ko,
yung packaging mo, Oo. di ba? Hindi naman ako talaga atleta Mm. So, ginamit ko yung social media na, ayun, nakilala rin ko yung mga post ko. Kaya ako napunta sa photography. Kasi camera phone, low end lang yung phone ko nun. Sabi ko, sige, mag-budget ako, makapag-loan. Kung makapagkaskas, alam mo No. na yun, Ah. kasa sa digital camera. So, doon ngayon ako napasok sa photography. Doon Kasi, pala nag-start yun. siyempre, magaganda yung picture. Para ma-promote yung Oo, natuwa naman sila. Yan. Tuloy pa rin siya ngayon o hindi na? Hindi na, tinigil ko na kasi syempre may contract din yan. So Ah. for 1 year, mga ganun. So tinigil ko na kasi sabi ko hindi ko na masyadong mapapursue yung maging ambassador kasi nga magko-compete ka at the same time magpo-post ka. Tama. Masyadong time consuming na. Sabi ko bigay ko na lang siguro sa ibang tao yan. Tas coach, nabanggit mo kanina yung tungkol sa yung sa indoor cycling, no? So, Oo. yung next na gusto ko namang itanong or pag-usapan, ano ba yung opinion mo sa indoor cycling versus outdoor training? Actually malaking compliment yung pag indoor cycling. Lalo na ngayon, medyo yung technology is nag-trickle down na. Ibig sabihin, mas affordable na compared dati. So, lalo na sa atin, sa kalye natin, unang-una, bibihira yung kalye na stretch ng road na makakapag-bike ka dire-diretso. Maraming pwedeng mangyari, di ba? Alam mo naman yan, mga aksidente. Yung indoor cycling, magko-complement yan talaga, lalo na kunyari, gusto mo ma-improve yung performance mo, or even hindi sa performance, even sa health mo. Siyempre, yung iba, may mga allergies, hinihika pag nakakaamoy. So, the best way to improve your, yung aerobic system mo is indoor cycling. Saka less yung impact sa tuhod. Kasi nga, kung runner ka, medyo may edad ka, medyo may impact sa tuhod yan. So, siguro, iyan yung isang investment din siguro na dapat isama mo na. Unahin mo na muna siguro mag-smart trainer bago ka mag-upgrade to carbon, kung aluminum yung frame mo. Mag-invest ka sa smart trainer kasi nga malaking benefit saka yung oras. Tama. Yung time. Kahit gabi, pwede kang Oo, pumadyak. yung time, oo. Hindi ka na baka ma-hold up ka. No? Oo. Di ba? Nasa loob ka ng bahay mo. Pwedeng nakabrief ka lang. Ay, hindi mo naman. Sampa ka agad, di ba? Pwede naman. Pagkagising. Bike ka. Di ba? Bike ka na. Hindi ka na magsa-cycling short. Hindi ka nagpapaalam. Hindi rin magpapaalam. Nandun. Maganda. Lalo na yung nag-work. Yan. Nag-work sa BPO. Yung talagang fix yung time sa work. Tapos may family ka pa. May kids ka pa. Napaka-investment. Kaya nga smart trainer eh. Magiging smart din yung training mo. Ganda nun. Nakita ko rin niya, coach, niya, yung Keep Cycling, Never Stop ng Virtual Cycle Philippines. So, ano ba yung mga services na in-offer nito? Services. Una-una. Meron ba? Meron? Marami naman. So, hindi lang ako ma-advertise eh. Kasi marami ding abala rin sa ibang bagay. Pero, una-una, yung structured training na tinatawag. So, structured yan sa kung ano yung way of life mo. Hindi kita pagbabiking ng 4 hours every day. Walang gano'n. Structured training na kailangan din talaga ng supervision ng coach or ng trainer. Kasi nga, minsan may mga habits tayo na sa cycling na sa atin parang okay na. Pero hindi pala. Yung simpleng cadence, yung pedal stroke, hindi mo makikita yan eh. Makikita ng ibang tao yan na knowledgeable. So, yon indoor training, tapos yung since smart trainer siya, gumagamit siya ng technology, gumagamit ng tablet, ng mga apps. So, dun, mabibridge ko yung gap dahil medyo kasi yung background ko IT. Mas matuturo ko sa inyo siguro ng mas maiintindihan nyo kung paano yung paggamit ng app, paano yung heart rate, yung mga zones, yung power, yung pagtetest ng mga power, yung FTP test, very important yan. Sa iba yan, parang nosebleed yan.
Una-una yung FTP. Ano yung FTP? Yung- talagang knowledgeable na tao talaga ang dapat yung lapitan pagdating sa ganun. Then, yun, yung nag-ano rin pala ako, nagba-bike fit, basic bike fit. Sa iba yon kung sa bike fitter, mga level 1. Kasi part yun ng certification ko. So, yung bike fitting, kaya ko from mountain bike to road bike up to gravel bike. Yan. Wala muna sa triathlon bike. So, ibang bike fit yan. Normally, level 2 to level 3 yan. So, yung bike fitting. Tapos, skills. Nag-skills training din ako kasi yung background ko. Sa enduro. So, yung skills training, cornering, yung mga jumps, yung mga basic skills na actually kailangan mo rin ng coach. Yung pagpa-pump, bunny hop, really very important yan. Kala ng iba, pang formal lang yan, pero very beneficial na matuto ka ng mga skills na yan. Step by step, para mag-perform ka. Saka mas may enjoy mo yung riding mo. Ano pa, coach, yung isa pang tanong ko, yun nga, related din dun sa indoor cycling. Kunyari may lumapit sa'yo, pwede rin bang kasama sa service mo yung yung parang consultation, tsaka yung pag-setup ng indoor cycling, ano yung mga dapat bilhin, ano yung dapat meron ka? Yes. Kasama rin yun. Kasama din yan. Kasi nga, una-una, hindi ako madamot sa kasi although sabihin mong pag natutunan niya na, ibang coach siguro isipin, natutunan niya na lahat. Hindi na babalik sa akin yan. Wala sa akin yun. Ang gusto ko kasi is matututo ka, okay, lumabas ka, magsarili ka sa sarili mo. At least, alam ko personally, natuto ka sa akin. So, kasama yun. Tuturo ko sa iyo yung mga apps na pwedeng gamitin, na libre, yung iba may bayad. So, yun, tinuturo ko yun. Tamang pagbili ng smart trainer. Kasi, doon nagkakamali iba. Bibili agad ng smart trainer, pero Mali hindi siya pang matagalan. Oo, may mga ganun. Yan. Tama, coach. Nakalimutan ko yung tanong ko eh. Pero, nung nagsisimula kasi ko rin sa amin, napag-usapan natin ito kanina, nung before tayo mag-record. Nung, di ba, nasabi ko nga, organize din ako sa amin, ganyan. Nung actually, nagsisimula ako mag-organize sa amin, ang lagi ko nakikita sa Facebook, itong Victoria Bike Trail. Parang may video kayo nun na parang aerial, tapos yung mga tao umiikot na ganyan, dun sa may ginawa niyang trail. Ang ganda nun sinesearch ko na, Victoria Bike Trail, Palo, ganyan. Lagi ako nakasubaybay. Yung tanong ko ngayon, paano ba nagsimula yung Victoria Bike Trail? Nagsimula yan kasi, dati, bago mag-Victoria Bike Trail, merong tinatawag kaming Bamboo Trail. So, syempre, nung nag-start ako, dati nga, heroes ako Army Trail lagi. Nalaman ko may trail dito, may mga grupo dito, yung Padjakawit, saka yung mga, eventually naging yung mga Bamboo Gravity, sila nag-start dun sa Bamboo. Then, after nung kinose na yung Bamboo, nag-start na kami sa Victoria Trail. So, nung Victoria Trail, mga jump-jump lang nung una. Wala pa na yung parang pump track. Wala pa masyadong trail. So, eventually, yung community, nagtulong-tulong. Ayun, doon na nagsimula yun. Tapos, syempre, pinahiram sa atin, yung kaibigan natin, si Kuya Eric. Pinahiram na sa atin ng libre, di ba? Pinangalagaan ko na, parang kami tayo as nakikigamit ng baga ayusin na rin natin. Ando na rin lang di ba? Ngayon, eventually naging lumaki na yung trail, tapos naging nakakapagpa-event na tayo para maging sustainable yung gamit ng trail na hindi yung gastos, tulong-tulong na rin. Hindi yung isang tao lang yung gumagastos. Kumbaga, masabi natin na dun sa Victoria Bike Trail, parang ka dyan, isa ka sa mga admin, gano'n? Oo, yan. Admin. Isa ako sa mga admin. Siguro related doon, no? Ano ba yung mga masabi mo na challenges sa pag-maintain ng trail? Kasi mahirap mag-maintain ng trail eh. Well, challenges dyan is, syempre, yung budget. Kailangan i-budget mo din.
Actually, nung una talaga, sarili mo talagang pera ang lalabas mo. Saka alam din yan ng ibang mga tumutulong na talagang unang-una budget. Mahal gasolina ngayon, lalo na ngayon. Yung maintenance, yan yung pinakamahirap sa trail, yung pag-maintain. Unang-una, yung damo, yung tubig, nakakasira ng trail. Parang year in, year out nga sa trail, sa BBT, parang start from scratch lagi eh. Pagtagulan. So, yun yung mga difficulties dyan. Pero yung community, andyan naman eh. Andyan naman para tumulong. Kaya, blessed tayo na napalaki din natin, nakatulong tayo na napalaki yung community ng nagte-trail sa IMS. Solid na yung community rito sa BBT. Oo. Siguro follow-up question ko doon, meron ka bang parang mga tip para sa yung mga aspiring community leader, race organizers, ano bang mapapayo mo sa kanila? Tapos ano bang masishare mo sa proseso ng pagpaplano or pag-organize ng isang event? Unang-una, siguro, syempre makikinig ka rin sa community mo. Maging open ka sa mga suggestions. Yan. Open ka kung ano yung needs ng community. Kung sa tingin mo kailangan na magpalaro ka or mag-event ka, ayun, may tutulong at tutulong din eh. So, huwag kang parang mawala ng lakas ng loob na simulan yan eh. Lahat naman yan nag-uumpisa sa first step eh. Tama. Pero yung first step, yun yung pinaka-importante. Kung sa tingin mo, na pakinggan mo, sa paligid mo, kailangan to. Hindi lang sa sarili mong pag-iisip or sarili mong desisyon, kailangan din makinig ka. Once na nakinig ka, kung walang mag-step up, siguro, that's the time na kung sa tingin mong kaya mong gawin yung first step, gawin mo. Kasi kung walang gagawa nun, wala. Nakikinig lang lahat sa inyo. Lahat yan, puro lang, kuro-kuro, sariling komento lang yan. Dapat may mag-start talaga yan. Talaga may mag-start. Bagay, tama yun. Kasi yung sa amin, sa Alahala dati, ride lang din kami ganyan. Tapos parang nagbiro lang din ako na parang what if tayo. Parang fundraise, ganyan. Yan, unang fundraise namin, lang kami? 16. 16 lang. Tapos yung parang next race, naging parang 50 na, ganyan. 60 na, 70 na. So, kailangan lang talagang simulan. Oo, kailangan simulan. Maganda yun, Coach. Tapos siguro, tanong ko na lang din, ano yung parang most memorable na event na inorganize mo? Most memorable? Favorite event mo na na-organize? Well, syempre, yung XCO, kasi nga, ilang years na siya, 3 years na. Pero mas memorable sa akin yung night ride sa gabi. Sa BBT rin yan. Nandito ka na nun. Wala sa pa ata. Hindi, parang 2 years ago. Kasi yung night ride sa gabi, more on community ride. Gabi yon, kaya night ride sa gabi. Night ride na sa Uso gabi. yun eh, uso. Parang uso yun. Tara, night ride sa gabi. So kasi yon community-based na ride yon. Ikot lang na Imus, tas umikot kami ng historical spots, tinulungan kami ng LGU, first time ko na, yung pag-organize ko na-involve ko yung LGU. Although may mga kilala naman ako sa munisipyo, mahihain din ako eh. Hindi ako yung basta na, yung epal ba? Kilala ko sa ganun. Mapunta ako doon. Hindi ako ganun. Nakikiramdam ako. So yung first time na collaborate ako sa LGU, pwede naman pala. Yun nga eh, because yung first step. Yun yung first step ko na paglabas, na pag humingi ka ng tulong, may balik. Kasi community yun na promote mo yung city mo, yung historical spots. Collab ako sa tourism. So, yun yung siguro memorable na gusto ko sanang maulit-ulit. Kasi marami tayong kaling ini-improve pa eh. Kaya hopefully this year maulit ko yun. First time ko pa lang nakapag-ganon. Nakita ko sa Facebook yung night ride sa gabi. Parang na-reschedule yun, di ba? Oo, na-reschedule. Oo, kasi nga, tinaon ko yun, itiniming ko yun yung Independence Day.
June 12. Tapos minove ko kasi maulan nun. Oh, yun nga. So, yun. Sama dapat ako nun. Nakikita ko yun. Nakikita ko yun. Yun. Tapos, mapunta naman tayo, coach, sa sa pagiging cycling, ano bang pronunciation? Commissaire ba? Commissaire. Commissaire, oo. Ganun. Paano ba nagsimula to? Anong kwento nun? Kasi ano ba to? 2019, nagkaroon ng SEA Games dito, SEA Games natin. Tapos, may mountain bike nga, downhill, dyan sa Three Skulls. Meron nung commissaire course. So, familiar ako noon sa UCI. Yung commissaire, hindi ko alam pa, official yan eh. Officials ng specific to cycling. So, pag sinabi mo yung commissaire, related yan sa cycling. So, kung anong discipline man yan, may commissaire sa road, sa mountain bike. Gusto ko noon sa mountain bike. Kasi nga, mountain biker ako. Tapos, nagpo-photography. Na-late lang ako noon ng registration kasi nga, at the same time, may fee nun eh. Hindi naman yan libre. So, hindi siya libre. Talagang mag-i-invest ka din sa sarili mo para matuto. Para mag-enroll sa course na yan. So, hindi natuloy yon. Tapos, after nung pandemic, nung 2022, nagkaroon rin ng commissaire course. Pero sa BMX. Kasi nga, meron tayong BMX track. Pero kukunti yung commissaire sa atin or yung officials. So, yun. Since walang MTB, sabi ko, related naman yan eh, BMX. Parang yun yung progression eh. So, nag-start ako ng BMX. Then, eventually, nagkaroon ng MTB nung last year sa Dumaguete. Nag-enroll na rin ako na. Tapos, this year, yung track naman. So, yun. May progression din yung pagiging commissaire. From national, magiging elite level ka. Then, eventually, magiging international commissaire ka. So, may level-level yan. So, nasa national pa lang akong level for BMX and MTB. And hopefully sa track kasi iniintay pa namin yung results ng exam namin. So, sa tingin ko, pagiging commissaire, natuto ka ng rules. At the same time, coach ako, mas may improve ko yung pagtuturo ko as a coach sa mga estudyante kasi hindi ko lang sila natuturuan sa skills dun sa pag-improve ng endurance nila, matuturuan ko pa sila dun sa discipline specific pagdating sa sports. Ay, mga rules, no? Mga rules na importante din. Ano ba siya? UCI ba yung may hawak sa kanya or Yes, field cycling? UCI. Ang pagiging commissaire is under UCI talaga kami, UCI. which is in Switzerland. So, yung Union Cycliste International, sila talaga yung governing body. Then, under UCI, yung commissaire. Yung field cycling is yung federation naman ng Pilipinas. Sila yung recognized ng Philippine Olympic Committee at the same time ng UCI. So yun. parang basically, kayo yung representative ng UCI sa Pilipinas. Yun. Na Yun mag-appreciate ng mga UCI sanction race. Yun. Tapos, coach, kalimbawang kunyari ako, interesado akong maging commissaire din. Ano ba yung dapat na qualifications ko? Well, number one dyan yung passion mo sa cycling. Kung sa tingin mo, yung passion mo na nakikita ko sa'yo na yung passion mo is beyond sa pagbabike lang. Siguro, yun yung time na, sige, gusto kong matuto, gusto kong maging commissaire. Kasi, very fulfilling naman. Oo, may sweldo. Pero beyond that, if involved ka sa community, may matuturo mo yung knowledge eh. Na sa iba kasi, syempre mag-i-invest ka na naman doon. Kung wala naman sa budget mo yun, di ba? Parang hindi ba ito ako magko-commissaire. So, sa akin, una-una nga, hindi ako madamot sa knowledge. Iyan, katulad sa BBT. Paunti-unti, natuturuan ko yung grupo na nag-organize dyan. Yung knowledge na na-impart mo, parang pangmatagalan na yun. Di ba? So, yun, yung passion, number one. Passion. Tama. Tapos, coach, yun nga, nakakita naman natin na parang marami kang parang hilig gawin, mga ganyan. Tapos yun, parang actually nasagot mo na to kanina eh, parang mas nauna pa rin pala talaga yung biking bago ka napasok dun sa sa photography tsaka especially dun sa photography. Ngayon, more on parang pitik-pitik na lang or meron ka rin ba diyang parang
mas malalim na naging hilig sa photography na tipong umattend ka ng mga class, dumayo, or hindi naman? Hindi naman umabot sa ganun? Hindi naman. So, nung pandemic, may mga online class Hmm. ng, ng photography. So, nag-join ako dyan. Tapos, meron din ako mga idolo dyan na sinusundan na sila din yung passionate nung time na yon nung rider pa lang ako, nung sali pa lang ako sa mga event. Sila yung passionate mag-picture din. Sila Isa Halmani, Oo. Alamani, sila sino ba ito? Kalimutan ko. Hindi, busy na siya ngayon eh. Taga So, Laguna ata yun. hindi, ano lang, Parañaque. Sorry, si Alexis. Ah, So, parang nag-complement lang yung photography dun sa ginagawa ko kasi nga naging ambassador ako. So, ngayon, since hindi na ako masyado nagre-race, ayan, yung mga kino-coach ko, pinipicturean ko. At the same time, na-advertise ko yung sport natin. Kasi nga, kukonti na yung nagko-cover ng mountain bike, enduro. Makikita mo, bilang na bilang naman. Yung iba naman, nagpo-photo dyan, hindi naman din background is trail riding. Minsan oo. sa motorsports or sa iba sa running, napasok lang sila dahil nga siguro additional content or ano. Sa akin naman, sa side ko, passionate ako sa mountain biking, ano ko na rin, isama ko na din yung photography. Andun na rin ako eh. Diba? Daling ko na yung camera ka. Pre-advertisement na rin yun. Diba? Oo. Kumbaga, sa ano eh, organizer. parang, Tulong ko na rin yun. In a way, tulong ko na rin yun. kumbaga parang naging fuel mo na lang din, ano eh, parang yung passion mo eh, no? Oo. Yung hilig mo sa pagbabike, parang way mo na lang din yun para ma-promote nga yung sport tulad ng Oo. sinabi mo kanina. Saka yun, ginagawa mo, di ba? Yung passion mo sa pagbabike dati. Ayan, ito, ginagawa Yun nga eh. mo. Yan, ganun yan. Parang kasi kung tutusin, wala ka naman mapapala dito. Oo, Di ba? totoo yan. Wala ka naman kikitain. Ano ka pa nga eh, gumagastos ka pa nga sa gas eh. Totoo. Pero yun nga, tama ka. Kasi ako, tama si coach. Yun nga, kasi hindi mo naman iisipin na kikita ka dyan eh. Kasi Oo. wala naman, bihira hindi naman para sa lahat yung pagkita sa ganyan eh. Pero yun nga, dahil siguro sa passion din, Oo. parang gusto mo siyang gawin eh. Alam mo yun, parang... yun nga. Fulfilling. Fulfilling. At the same time, parang nagiging labasan mo rin siya ng stress, ganyan. Totoo yun. Saan? Totoo. Mahirap naman yung puro trabaho lang. Tama. Kailangan mo rin maghanap ng ibang outlet. Tama. Yung next question ko sa'yo, Coach, masasabi mo ba sa ngayon na bike is life ka na o hindi pa rin? Parang ganyan. Well, siguro at one point, bike is life ako. Pero sa iba naman, sa yung outside the community na hindi nagbabike, parang bike is life pa rin ako. Pero sa akin, basta continuous yung learning. Yung importante sa akin. Nagle-learn hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Hindi ako tumitigil. Siguro nga, kaya yung meron akong tagline dyan, keep cycling, never stop. Kasi nga, unang-una, sa health. Hindi ako tumitigil ng pagbabike dahil sa health. Hindi na dahil para mag-compete eh. Health, very beneficial talaga. Kung meron kasi akong mga advocacy sa cycling, sa pagtuturo, na hindi lang for performance. Yun yung mga hindi naiintindihan ng karamihan, lalo na yung wala sa cycling. May deeper explanation pa yung pag-cycling. Pero ano yan eh, nasa cellular level. Yun yung explanation ko. Pero sa kanan na lang pag-usapan yun. May malalim na doon, na explanation doon. So, siguro abutin tayo ng 1-2 pa ng oras. Yun. Pero, di ba yun nga, parang nahilig ka na sa cycling, ganyan. Kumbaga, parang naging passion mo na, sobrang enthusiastic ka na. May point ba na dumating na parang, ayoko na mag-bike, parang iba naman, parang gano'n. May point ka na gano'n. Marami. Maraming point na parang ayoko na magpa-event. May point na parang ayoko na mag-compete, pero minsan nagko-compete pa rin ako. May mga ganon, may mga downside din kasi syempre mayroong mga outside factor na ang nag-i-influence na tumigil ka. Pero hindi pa rin, bumabalik ka pa rin. Kasi nga, ang lagi kong iniisip na lang din, meron akong
tagline or may quote akong pinangahawakan, yung Keep hindi, iba pa dyan. Iba yung pa. meron pa isa pa, yung hindi bike is life yung health is wealth. Tama. Health is wealth. Oo. Tama. Eto na nag-invest na tayo sa pagbabike. Gamitin natin tong bike as a tool na lang na ma-improve yung well-being natin, yung health natin. Tama. Actually, ganito yung ko, coach eh. Dream setup. Gusto ko magkaroon ng para man cave. Oo, Ito yung ganun pangarap nga. ko eh. Gusto ko man cave, tapos Oo. gusto ko may space ako na, magbubuting-ting ako. Oo, totoo Yan, may yan. bike ako. Yan. Oo. Gusto ko rin actually bumili ng ganyan, yung para mga pan-gym. Oo, Parang, alam mo yun, parang may kwarto ka na, sa akin tong space na to. Oo, tama. Ganito Totoo gusto yan. ko. Hindi lang kasi yan sa physically, mental yan eh. Pinakamalaking factor, mental eh. Totoo yan. Tapos, sa pang question ko, coach, no? Fun question lang. Meron ka pa bang parang dream bike? Kunyari sa enduro, anong dream bike mo sa trail? Sa dream bike. Kung meron. Well, meron yung siguro sa trail, meron ano ba yun? Si Z-Road ba yun? Parang Z-Road something. Parang boutique brand siya na carbon siya pero parang siya parang pang space age yung datingan niya. Ewan ko, Z-Road, parang yung Z-Road na brand. Enduro siya. Enduro downhill. Yun. Siguro, yun yung parang ako sa boutique brand. Yung Nolly, boutique brand yan. Hindi kilala ng karamihan. Iba boutique brand. Kaya mas yung- mahal siya. Kaya di ba? Mas mahal. Kasi kumbaga, pag boutique brand, hindi siya mass produce eh. Oo, totoo yan. Totoo. Hindi siya mass produce. mass Tapos, produce. usually sa mga boutique brand, siya, parang rider din yung gumawa. Tama, totoo yan. Yung saka yung engineering side, yun yung tinitingnan ko. Kaya yung Nolly, medyo hindi naman kilala siya di ba? Pero Canada yung Nolly, no? Canada brand. Pero tiningnan ko kasi yung engineering side niya kasi engineer yung CEO ng Nolly. Yung engineering side, yun yung tinitingnan ko sa pag-bike. So yung ibang bike naman, kopyahan lang din yan nung suspension system. Iniiba lang nila. Pero galing lang din sa isang specific na system yan. So si gumawa ng sarili niya, which is ako, first hand ko na experience. Ganon din yung ibang brand, yung Zero, parang iba yung suspension system. Gusto sanang magkaroon nun, matest or magamit. Yun. Sa XC naman, may may dream setup ka or bike naman pagdating sa XC? Sa XC siguro, dream, siguro yung bago ngayon, yung kunyari sa Specialized, yung ano ba yan, flight attendant, yung mga suspension, yung mga electronic na. Sa rock shocks. Oo, yun. Galing nga Oo, ina-adjust mahal niya yun. Mas mahal yun. Baka AI yun, di ba? AI. 4 pa lang nun, 100,000 na, di ba? AI. Ganun na eh. Siya na mag-a-adjust kung titigasan niyo yung fork. Tama. Oo, galing. Depende doon sa terrain na parang naanyo na niya na memorize. Tigasan ko dito para mas efficient yung yun, Tama. Yan yung dream. Ano naman, dream mountain biking destination mo kung meron? Siguro yung sa Spain. Spain? Oo, yung sa Spain. Yung parang 30 stages na enduro? Oo, yun. Ano yung pangalan? Nakalimutan ko Parang Transmedera. Yan. Yan. Actually, yun. ko rin yan, parang life goal. Oo, yun. Sarap, no? Yun. Meron, Parang sa nandun ka. Pilipinas may Si attorney. Lawyer. Nakakaingit no? Oo. Actually, na-meet ko yan. Mga isa pa sa mga idol babalikan ko. Kasi organizer din ng mga trail Ahon. yan. Sa Ahon ba siya affiliated? Oo, trail run siya dati. Yung mga in-organize niya. Tapos, yan, napasok siya ngayon Lupit sa nun. Nakita mountain ko yun. bike. Transmadera ba yun? Transmedera. Yan. Isa pang coach, fun question. Siguro kung may top 3 riders mo sa enduro at downhill, sino? Mix ng ng Enduro gender. downhill, Tsaka enduro downhill. Sino top 3? Sa enduro siguro. Tsaka bakit? Quick kung bakit. Siyempre, si Steve Pitt. Isa yan. Hindi, sa Philippines. Sa Philippines. Oh, Philippines. Siyempre, si Coach Eboy, par. Coach Eboy. Oo. Kasi, Top 1 mo siya. Well, 50 years old na siya. Tama.
Una-una, saka well-disciplined si Coach Ebo. Parang 30 years old yung ano Oo. niya, yung katawan na yun. Very disciplined niya sa pangatawan. Seldom yan, hindi nagiinom yan. Ah. Hindi ata umiinom. Very well disciplined siya sa pangatawan niya, health niya. Siguro yon number 1 ko yan. Si Coach Eboy Quiñones. Oo. Although XC siya, pero nung nag-enduro yan, nag-downhill Ah. yan, natalo niya si Coach Eboy. Talaga? Oo, minsan na nag-enduro yan sa patiis, na panis niya sila. Dikit lang ba yung age nila? Oo, 50, parang 50. Ay, basta 50 plus sila pareho. Tama, 1 year, gano'n lang. Oo, agwat. 50 plus sila, mga idol. Ay, ako mag-50 na next year. Malapit na lang mag-join Ayan. na. Sino pa ba? Top 3. Siyempre, si JR. Barba. Oo, JR Barba. Malaki din ang ano niyan, Influence pinagdaanan din. Saka ano din yan, trail builder. Nakita ko na Coach. first hand, nagko-coach siya, nagbi-build siya. Talagang all around din si JR. Kita mo rin yung passion sa kanya. Talagang, Yung workhorse talaga yan. Kaya ano yan, hanggang ngayon, kita mo 30 plus na siya. Talagang malakas pa rin siya. ano pa rin, nakatap pa Oo, rin talaga. naglalakad yan para mag-build ng trail. Yan, isa yan. Sa ano naman, sa XC, sinong ano mo ngayon? Yung, siguro all-time top 3 male riders mo sa XC? Si Coach Eboy. Eboy Quiñones. So, si Alvin Banyosa, yan, matatagal na sa, lalo na sa 7-Eleven. Mga pangalan lagi nila maririnig mo. Yan. Tapos, syempre, sa women naman, andyan sila yung mga una, sila Coach Bitbit, mga coach na rin, naging coach ng Pilipinas. Sila yung nag-pave ng way para magkaroon ng yung scene ng sa XC. Sila yung nag-pave ng way. Ay, syempre sino ba to? Tiga Tarlac. Yung nag-bike walang gulo, nakalimutan ko yung apelyido. So, yun. Yung sa SEA Games, nag-mountain bike siya, yung flat yung gulong niya, champion pa rin siya. Kalimutan ko. Taga-Tarlac yun? Teka. Sige. I-pause mo muna. Valdez. Ayun, Valdez. Bata pa to or? Placido Valdez. Placido. Oo, ano pa siya. More on road na sila ngayon pero yun. Sikat na sikat yung Placido Valdez. Kasi ang type ng XC nun, parang XCM, hindi XCO pa na loop-loop. Hindi. XCM, yung point-to-point. Oo, marathon. So, may parang 10 or 12 kilometers ata siyang nag-bike. Flat siya. Flat tire siya. SEA Games. SEA Games yun. Number 1 pa rin. Anong year yun? Research ko nga yun. Parang early 90s yun Early 90s pa. Oo, early 90s. Search natin yan. Tapos coach, medyo malapit na rin tayo matapos So halimbawa lang coach, no? Kunyari, meron isang rider na sobrang lakas. Kunyari, nakapag-produce tayo ng rider na sobrang lakas. Malakas siya sa downhill, malakas sa enduro, tapos malakas sa XC. Kumbaga, kaya niya mag-top dun sa tatlong discipline na yun. Tapos ikaw yung coach niya. Tapos kailangan niya na mag-focus sa isang discipline. Kumbaga, para makarating sa Olympics, ganyan. Anong discipline yung ipapayo mo o isasuggest sa kanya na dito ka mag-focus, ganyan? At bakit? Well, unang-una, talagang sa mountain bike, ang Olympic discipline lang talaga XCO. XCO lang talaga. Wala pa yung downhill World Championships meron. So, XCO talaga is yun yung Olympic discipline siguro na maisasuggest ko. Pero, mahirap mag-compete. Kung talagang, sa ngayon sa sitwasyon ngayon, from 4 years from now, yung LA, siguro, ang i-build natin siguro na discipline sa cycling, although malayo dun sa tanong mo, it's either BMX or track. Bakit? Kasi yung points doon,
mas kokonti ang kalaban mo sa Asia. Mas madali sa tingin ko mag-build ng athlete BMX. na Olympic level BMX saka track sa ngayon. Yun. Tsaka ano yun yan, sinabi rin kasi ni Coach kanina before kayo mag-record, parang sa BMX at saka sa track daw, kumbaga same space yung gagalawan mo di ba? Oo, Hindi mo totoo kailangan lumayo pa. Hindi pa, totoo lang, nandyan lang, Oo. pupunta ka lang. Tapos, yun, sobrang haba na nung kwentuhan natin, Coach. Umabot tayo ng mga 74 minutes. Sobrang solid. Siguro, medyo tapusin na rin natin si haba na eh. Siguro, Coach, yun, sobrang maraming salamat sa kwentuhan, sa pagpayag mo na lumabas sa ating podcast-podcasten. Siguro mga last last few question na lang. Siguro, meron ka bang mga event, mga future plans na dapat namin abangan sa'yo or something na gusto mong i-promote or pasalamatan? Kung meron man, yan, okay. ito na yung time. So, una-una, pasalamat. So, una-una, nagpapasalamat talaga ako. So, lahat ng ginagawa kong ito, parang, pasasalamat ko din sa community nung nag-start ako. Kasi nga, una-una naging rehab sa akin ang cycling. Injury at the same time. Yung mental health, totoo naman yun. Malaking tulong yan. So, malaki ang pasasalamat ko sa community na iniikutan ko ngayon sa cycling. Kaya, yung kung ano man yung ginagawa ko ngayon, yun nga, tanong mo kanina, minsan parang gusto mo naman sumuko, tumigil na. Inisip ko na lang community, para sa community to. Yun na lang inisip ko. So, sa katulad mo na interview sa akin, maraming salamat. Maraming salamat din, siyempre, sa family, mga taong nagtitiwala sa akin. So para naman sa mga future events, siguro, yun, suportahan natin kung ano man yung bigay sa atin ng federation natin, ng gobyerno natin. Kung may tulong man yan o wala, kung ano yung bigay sa atin, maging appreciative tayo. Yun nga yun yung kulang sa atin. Maging appreciative tayo, maliit man yan, malaki. Kasi, in a way, kaysa sa wala, di ba? Kaysa sa wala, di ba? Kung ano man yung meron tayo, maging appreciative tayo. At kung ano man yung event na nandyan para sa community, tulungan natin. Kasi eventually, tulong-tulong pa rin yan eh. Kahit anong parang fun ride lang yan, tulungan natin. Kahit anong mga event yan. Yung event ko man or event ng iba. Tulong-tulong tayo para mas mapadami uli natin ang community na nagbabike. Mapa-road man yan or trail. So, yun. Yun lamang. Yun lang mga dapat nating antabayanan. Saka, yun, yung Asian Cycling Confederation nga pala. Next year, first time na mangyayari sa Pilipinas yung sa velodrome natin. So, suportahan natin kung sino mang atleta ang ilalaban natin dyan. Bukas na ba yun, Coach? Hindi pa fully open kasi marami pang kulang dun sa finishing pa talaga yan. So, marami pang kulang pero meron ng nagpa-plans, may mga plans na rin paano i-open sa public. So, hintayin na lang natin yan. So, yung Government of Tagaytay and Phil Cycling ang maglalabas niyan. So yun, thank you Coach sa paglabas mo sa Trailside Stories. Yun, kita ka ulit sa susunod na episode mga tropa. And Coach, salamat ulit. Ayun, thank you din. Thank you din. Coach, salamat Oo, walang problema. Nako, ganda lang ang kwentuhan. Muntik na nga tayo mag 100 minutes eh. Hindi, lang. 78 minutes. Thank you very much. Thank you Coach. Salamat Coach, sa kape. Tirayan na Nako, thank you. Kain. Bigyan kita tubig malamig. Wa tayo tubig malamig.